Wrong analogy kayo mga tarantadong pumupuna kay Robin na sinasabi nyo, bakit siya umiyak siya noon nung si Pangulong Duterte nakulong? Yung pag-iyak niya, hindi dahil sa sarili niya mga gunggong. Dahil doon sa sinapit ng isang taong kaibigan natin, presidenteng umayo sa bansa natin, kaya siya umiyak. There is nothing wrong in crying, but there is something wrong when you keep on crying dahil sa sarili mo. Tingnan ninyo yung ginawa dito. Binaboy na naman itong kay Revilla eh. Papakita ko sa inyo kung paano nila ginagago yung issue kay Revilla ha. Mantakin mo una, 4 sila sa kaso, biglang siya na lang mag-isa. Di ba? Para magkaroon ng laman nung una, 4 pa daw sila, ngayon tinanggal na yung iba. Alam mo yun, ang gago eh. Naghain ng counter affidavit si dating Senador Bong Revilla nang humarap sa preliminary investigation para sa reklamong plunder kaugnay sa manumalyang flood control project. Pero ikinagulat ng kampo ng dating senador na siya na lang ang natirang respondent dahil naging witness na ang iba. Ang sagot ng Justice Department sa pagtutok ni Sandra. Halatang halata eh. Kung talagang gusto ninyong panagutin, kung talagang totoong pananagutin ninyo ang mga nagkasala, di umano. Bakit di nyo kinasuhan? Ngayon, gagawin nyo na silang witness para lang yung isang tao madiin. So, it's not really for anti-corruption crusade, but it's really mission to destroy Revilla. Yun lang yun eh. It's not really for anti-corruption. It's destroying the name of Revilla. Aldo. Nagtipon sa labas ng Department of Justice ang mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang pagdalo. Legit yan. Mga organic yan. Sa preliminary investigation para sa kinakaharap niyang reklamong plunder. Kaugnay ito ng maanumalya umanong flood control projects. Nagbigay ng maikling pahayag si Revilla pagkatapos dumalo. Hindi ko alam kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin. May mensahe din siya sa kanyang mga taga-suporta. Salamat sa yung pagdarasal para sa akin. Sa ilalim ng Republic Act 7080, ang isang public officer, mag-isa man o nakipagsabwatan, ay maaring maharap sa plunder kung nagkamal siya ng hindi bababa sa 75 million pesos na ill-gotten wealth o nakaw na yaman sa pamamagitan ng kombinasyon o serye ng lantaran o criminal acts. Ang plunder o pandarambong sa kaban ng bayan ay may parusang habang buhay na pagkabilanggo at habang buhay na disqualification sa pagkakaluklok sa opisina ng gobyerno. Kapwa respondent ni Revilla sa reklamo, sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Engineer Gerard Opolencia, at iba pang hindi nakikilalang personalidad. Pero nagulat daw ang kampo ni Revilla na siya na lang ang natirang respondent sa plunder complaint dahil naging witness na ang iba pang pinangalanan sa reklamo. Nung magpa-file na ng counter affidavit, nagulat na lang kami na yung tatlo, si Mr. Alcantara, Mr. Opolencia, saka si Yusek Bernardo, nag-manifest na hindi na sila sasagot kasi discharge sila sa Witness Protection Program. So nakakapagtaka, 4 yung kinasuhan, tapos biglang 3 witness protection. So what? Halata, yun yung tinatawag na halatang halata. The mission is really Revilla. It's not really for anti-corruption. Crusade itong mga ulul na to. It's really si Revilla lang gusto nilang idiin. Na lang. Paano nila kaya mapapatunayan ang sabwatan? Para madamay siya, kailangan may conspiracy sa iba. Kasi kung titingnan niyo lang yung mga dokumento at yung asalaysay, hindi masasatisfy yung requisites ng plunder. Walang acts or omissions constituting the crime on the part of Senator Bong. Ayon sa spokesperson, So yun yung sinasabi ng kampo ng Revilla. Di ba yun din yung sinasabi ni Topacio? Hindi pwedeng basta lang tinuro siya. Paano yun kung bigla na lang may anibal dyan na isang kriminal, bigla na lang ituro yung isang tao. May kasalanan si Jay Guevara. Lakas kumain yan. Halimbawa lang, bigla na lang niya sabihin ganun. Siya ay nagnakaw nung ulo ng lechon, hindi si Boss Dada. Kasi nagagawan sila sa ulo ng lechon eh.
biglang itinuro. 'Di ba? Si Jay Guevara. Si Jay Guevara talaga kasi mas mataba na si Jay Guevara ngayon. So sasabihin niya, si Jay Guevara talaga ang kumuha ng ulo ng lechon. Oh, dapat merong collaborating evidence. Ano pa ibang ebidensya mo basta ka lang nagturo? Ganyan kasi ang style nito mga tarantadon to eh. Hindi, walang biro. Ayan no talaga yung kanilang style para alam mo na, para lang magkaroon quote unquote big fish, para magkaroon ng quote unquote mastermind, di ba? Kasi nga diversion. Imaginein mo divert na eh. Hayop from Revilla, China. Ano pa? Ngayon si Robin, isa pang diversion to. Totoo naman yung sinabi niya eh. Alam mo ako magalit na ka rin kayo sa akin. Pero putang inan, weak talaga mga kabataan ngayon. Totoo yan. Alam niyo yan, matatanda kayo. Ako matanda rin ako eh. Di ba? Weak talaga mga kabataan ngayon. Konti na lang. Wala akong purpose sa buhay. Ito. Inulan ng batikos ang payag ni Senador Robin Padilla na weak o mahina ang mga kabataan ngayon. Ayon sa grupo... Pahapyawan lang natin to kasi gusto ko to i-discuss sa non-political channel natin na Banat by 360. Hapyaw lang tayo ngayon dito. ng mental health advocate, hindi dapat ikumpara ng senador ang henerasyon nila sa henerasyon ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Nako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Yun. Mahihina raw ngayon ang What do you expect, Senator Robin? We have a weak president. Natural, which is going to have a weak generation. Bagay di ba? Weak president, weak generation. Pag pinagsama mo, yun. Ano gagawin? Candy. Pakyo kayo. Alam niyo yan. Di ba? Kung hindi candy, carts. Kung hindi carts, organic. mga kabataan. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Sinabi ito ni Senador Robin Padilla bilang chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa pagdinig sa mga panukalang paglimita sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Marami tuloy tumaas ang kilay. Naungkat tuloy ang pag-iyak ng senador sa pagdinig ng Senado noong Abril kaugnay ng pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makinig kayo. Wrong analogy kayo mga tarantadong pumupuna kay Robin na sinasabi nyo, bakit umiyak siya noon nung si Pangulong Duterte nakulong? Yung pag-iyak niya, hindi dahil sa sarili niya mga gunggong. Dahil doon sa sinapit ng isang taong kaibigan natin, presidenteng umayo sa bansa natin, kaya siya umiyak. There is nothing wrong in crying, but there is something wrong when you keep on crying dahil sa sarili mo. Mayat-maya ka na lang, iyak ng iyak kasi nalulungkot ka, wala kang purpose. Sorry alam mo ako, sabi ko nga sa inyo, inspiring tayo doon sa Banat by 360 natin. Magbibigay tayo ng tip para hindi kayo maging weak. Totoo, magbibigay ako ng tip kung paano maging strong. Kasi talaga yung mga kabataan ngayon, konting bagay, iniiyak. Noon nga, walang perang mga tao, talagang nagjajaryo bote. Ako nga, nagbenta ako ng fishball Kaya alam ko kung saan bumibili na masarap na fishball kasi yung fishball sa grocery, ang pangit nun. Bumili kayo dyan sa may, sa may Teacher's Village, sa malapit sa Claret. Meron dyan bilihan ng mga totoong fishball. Doon ko binibili yun. Kasi nga, gusto ko magkaroon ng sasakyan. Totoo yan, hindi ako, kaya sabi ko, magsisipag ako, bili akong fishball, hindi pa rin ako nakabili sa sasakyan. Nagbanda na lang ako. Hindi, ibig ko lang sabihin? Kasi ngayon, konting, nakakita ka lang ng
may iPhone 17 Pro Max yung kaibigan mo. Bakit sama ng magulang niya? Ako hindi ako binilhan. Depressed na ako.